So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, okay, ah, merong ano dito merong Game of Thrones po na nangyayari po sa Senado. Kaya ako po talaga, naniniwala po talaga ako no, na malaki po talaga yung tsansa kung bakit hinaharangan ni Chis Escudero itong impeachment trial ni Sara para po mapanatili yung kanyang Senate presidency. So, parang ito parang tinan nyo to. Ito, nakuha ko ito, gamit tayong code card, no? Tingnan nyo kabullshitan dito ni Chis Escudero, no? Sabi ni Chis dito, ito ano to tatlong Senate President ito, no? Si Chis, si Tito Soto, tsaka si Mig Zubiri. Itong tatlong to, naging Senate President po itong mga to, no? So, sabi dito ni Chis Escudero, bahagi ng trabaho ko bilang tagapangulo ng Senado at bahagi ng 19th Congress na pagpasyahan ito sang-ayon sa approval o assent ng aming kasamahan. Okay. So, ito yung pinapalusot ngayon ni Chis Escudero kasi na kaya niya raw po nadidilig po yung impeachment trial. Gusto niya raw pong makapag-decide yung buong Senado. Okay. Kaya sabi naman ni Tito Soto, tingnan nyo yung SP sabi lahat daw ng kilos niya is by the Senate. Just now, Nancy and Migs said none of them were ever consulted. One thing I never did was a lie to the media. alam nyo, si Tito Soto nakakatawa din to, no? Pero, ito magiging realistic lang po tayo, no? Malinaw naman po talaga na may intention talaga si Tito Soto na kunin po ulit yung Senate presidency. Gusto po talaga ni Tito Soto na maging Senate President po ulit, kaya bumibira po yan. Totoo po yun. Diba? Kasi alam naman po natin, no, na nung si Tito Soto po nanalo, ang dami po lumapit sa kanya na, Tito Sen, baka gusto mo maging Senate President ulit. Kaya syempre, itong lolo mo, lumaki yung tenga, di ba? Oo ba? Basta gusto nyo. Kayo ang boss ko. Di ba? So ngayon, ang sabi ngayon ni Mig Zubiri, di ba? Hindi naman kami pinagsabihan ang gusto ni Senate President, magdebate at magbotohan sa floor. For me, that's not right. He should show leadership and say, okay, let's meet. Itong plano, itong gusto natin gawin. Di ba? Actually, bakit ang gusto ni ang point dito, no? Bakit ang gusto ni Chis Escudero magkaroon ng debate? Na yun po, wala naman ganun nakalagay po sa konstitusyon natin na pag meron pong impeachment trial, magdidebate pa. Dapat po yun, agad-agad, forthwith, simulan ka agad. Wala nang debate. Labo, di ba? Kaya ka nabubutasan ni Tito Soto eh. Oh. Kasi nga po mga kababayan, hindi lang po nakakaalam, no, at malamang alam nyo na, ang pinakarason po talaga ni Chis Escudero kung ba't niya ginagawa to, gusto niya pong mapanatili yung kanyang pagiging Senate President. Inaalagaan niya po itong Escudero 11. Okay? Nabuwag na. Buwag na. Escudero 11, wala na. Oh. So ngayon, ito hindi pa natapos dito. Chis, binibeltahan si Soto. Siya ang nagbubushwalk sa Senado. Okay. Alam niyo meron di ba nung nasa Iloilo pa ako, nagbebenta ako ng gamot gamot ng pesticide. Sinong diyan? Sinong nagtatrabaho sa bukid diyan? Di ba merong brand ng planters, yung Bushwhack. Nalala ko bigla, Bushwhack. So sabi dito ni Chis, no? Hindi kasi actually nakakasagutan na talaga sila. Kanina nga nakapag-quote na nga si Chis Escudero, may sinasabi pa rin may comment pa rin si Tito Soto eh. Oh. Sabi dito, no? Oh. Sabi dito, binakbakan ni Senate President Chis Escudero, si Senator-elect at dating Senate President Vicente Soto III dahil sa pagpanig nito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pagpanig na kaagad no? Actually, ang bobo naman ni Chis. Hindi porket mga kababayan, ito naniniwala naman ako dito. Hindi naman kasi porket na gusto nang ituloy yung impeachment, hindi ibig sabihin nun na conviction na kaagad. Hindi ba pwede sumusunod lang sa konstitusyon, sumusunod lang sa mandato? Hindi ba pwedeng ganun? Sabi pa dito, binushwak ko daw ang impeachment. Tinignan ko sa diksyonaryo, ibig sabihin ng bushwhack. Attack by surprise from hidden place.
Inatake ko ba ang impeachment? Hindi. Sinunod ko ang batas pahayag ni Escudero. Ang tanong dito mga kababayan yan 1,300 po tayo ngayon. Oh, inatake ba ni Escudero yung impeachment trial ni Sara? Binushwak niya ba? So, ano ba yung bushwhack? Ibig sabihin ng bushwhack, yung pinatay on the hidden place. Kumbaga, pinatay patalikod. Oh. Mga kababayan, mamaya merong explanation dito si Tito Soto Noon syempre, maka-streetways, obvious naman po talaga. Di ba? Na talagang gusto talaga patayin po ni Cheese yung impeachment. Obvious naman eh. Kasi po, pag ito po, hindi po ito naitawid sa 19th Congress, mas malaking problema po ito. Patay po talaga ito. Oh. Sabi dito, no? Surpresa ba? Hindi dahil lahat ng ginagawa ko, sinasabi ko muna bago gawin. Pangatlo, mula sa tagong lugar, bahagi ng trabaho ko bilang tagapangulo ng Senado at bahagi ng 19th Congress na pagpasyahan ito sang-ayon sa approval o assessment ng aming kasamahan, dagdag niya. Nagsalita na nga si kulit naman dito. Nagsalita na nga si Nancy Binay at saka si Mig Zubiri na wala silang alam sa ginagawa mo Oh. So, ang mas tanong ko ay parang kami yata yung binushwak niya. Ako at ang Senado, tinira kami at kinampihan ng Kongreso imbis na ang institusyon na kinabibilangan niya, kinampihan ang impeachment. Actually, kampihan ba dapat dito? Pag-usapin po ng konstitusyon, hindi po dapat kampihan ito. Kung ano lang po yung tama. Oh. And by the way, ito para mas maganda, merong video dito si Tito Soto Binalak niya ang patayin. Di ba? Ito. Tingnan niyo to. Saan na ba yun? Ito ba yun? Ito ata yun Sige. Kung ano-ano na naririnig nating pinta sa Senado, pagkatapos magkakaroon ng ganyan, ayoko masira reputasyon ng Senado. Sira na nga ang reputasyon dahil doon sa budget of 2025, di ba? Yun ang isa ng unang reklamo So, Tito Sen, paano dapat mag-move forward considering na, hindi na nga siya na-action na nung February So, paano dapat mag-move forward? Dapat yan na pag-resume nila ng Lunes, i-refer na sa Committee on Rules yung articles of impeachment at right then and there, they decide on what to do with it. Dapat ganon. Well, although it's too late, tutusin yan. Sabi ko nga, February 5 after February 5 kasi, ang adjournment dapat nun, they could have stayed for another 3 days. Because that's in the rules, that's in the Constitution. The Senate may continue 3 days, and the other House may continue also 3 days. Habang nag-adjourn na yung kabila or adjourn earlier than 3 days. Nasa Constitution yun So dapat yun, hindi nila pinatay ng alas 7 ng gabi ng February 5. Dapat yun, tinuloy nila hanggang February. Di ba, yung pinakita ko kasi inyo kahapon, yung si Joel Villanueva, tuwan-tuwa pa. Yung pinatay nila yung session ng Senado. Tapos yung gustong harangan ni Win Gatchalian na hinarangan naman ni Mig Zubiri. Malamang napanood yun na yun, di ba? Yung content ko kahapon. Di ba? Ito, hindi na nakakalam kasi ngayon, bila ko lang naalala, So, nung natapos po yung session nila nung February 5, sabi ni Joel Villanueva, magpo-continue tayo sa June 3, 2025. Tapos tumayo si Win. Hindi, I object. Gumagano si Win. Sabi ni Mig Zubiri, tinan niyo, mag-object ko si Win, ayaw ni Win. Tapos sabi ni Mig Zubiri, hindi, sige, tuloy mo. Sinabi niya kay Cheese. Di ba? So, kasalanan niyo kasi yun. Sa totoo lang. Baka Duterte ba si Villanueva? Ewan ko dun. Dapat nga hindi Di ba? Kasi mamamatay tao yun si Digong Bilang born again, dapat hindi. Pero by the way, kanina, gusto na rin po ni Villanueva na matuloy na yung ma-convene na yung impeachment trial kanina. To be fair. Di ba? Sige. Continue. Create or at the very least, at least 7 p.m. diniscuss nila. Yes. Di ba? Yes. Pero, sinabi po ninyo, too late na po, So sa puntong ito, kung too late na po, ano na po sa tingin nyo ang mangyayari niyan?
Well, I just said too late, pero they could take action right now. Like for example, i-refer nila sa Committee on Rules. Then they constitute themselves as an impeachment court. They either take their oaths and ngayon, anong nangyayari? Pag ginawa nila yon, pwedeng mag-crossover ngayon sa 20th Congress. Okay. Pero pag hindi nila ginawa yan, papatayin nila sa 19th Congress yan. Hindi mag-crossover eh. Yeah. Yan ito yung sinasabi talaga ni Tito Soto. So kung hindi talaga mag-convene itong impeachment trial ni Sara ngayon 19th Congress, so anong turn over mo kung wala ka na convene? So patay na talaga yung impeachment trial. Alam niyo yung point natin dito, bakit pinaabot pa talaga ni Chis Escudero sa pagkakataon na mangyari pa yun? Di ba? Doon tayo napapa-question anong motivation ni Chis? Correct. Teka lang. Ano i-crossover? Hindi sila nag-impeachment court. Paano i-crossover? So, that is brought to us by News 5. So, ngayon mga kababayan, ang point natin dito, tingnan niyo ito. Yan. So, ngayon, yung pinapangalagaan, dito, base to kanina sa, sa impeachment trial kanina, ito po yung Escudero 11. Ayan yun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, tama, 11 nga, 11. Ito po yung Escudero 11 na nakikismis na gustong alagaan ni Chis para mapanatili siya bilang Senate President. Ito yan 11. So, tandaan natin mga kababayan, si Jinggoy nagsalita na gusto nang ituloy yung impeachment trial. Okay. Si Bongo, ewan ko lang kung totoo yung sinabi niya kanina. Di ba? Pero, bullshit naman yun. Okay. Tapos si JB, ganoon din, gusto nang ituloy yung impeachment trial. Si Joel Villanueva din kanina, at saka si Winjet Chalian dati pa. So ngayon, alam niyo kung ano gusto kong i-point dito, mga ka-streetwise. Di ba? Yung inaalagaan pong Escudero 11, ni Chis Escudero, buwag na. So para saan ba yung Escudero 11? So, hindi lang ba nakakaalam mga kababayan, yung Escudero 11 mga ka-streetwise, ito po yung mga senador na inalagaan ni Chis para iboto siya ulit bilang Senate President. Kasi po, ang kailangan po ni Chis para po maging Senate President ulit, 13 boto. So, meron ng 11. Kasi kasama siya Boboto rin si Chis so 11 sila. So, kailangan nila ng 2 na lang. Pero ang point dito mga kababayan, nasira po ang Senado dahil po sa ginawa ni Chis. Hindi po ito nakabuti sa kanya. Hindi lang po si Chis ang nasira dito, buong Senado po. Di ba nakita nyo naman, yung statement po ng UP, ng Lasal, ng San Beda, pati mga kaparian dati, nagsalita na. So, nasira po yung Senado dito. So, ngayon, itong Escudero 11 na pinapangalagaan ni Chis, imbes na makabuti sa kanya, boboto na kay Tito Sen ito. Ay, 1K likers na tayo. Maraming salamat, 1K likers, maraming salamat, 1,000 likes na tayo. So, ngayon, yung pinapangalagaan ni Chis na posisyon, nako-compromise lalo. Kasi ang point dito mga kababayan ang totoong makadigong lang talaga, Talaga makadigong talagang solid, 5 lang talaga. Pagdating po sa 20th Congress. So si Marcobeta, number 1 yun, si Marcoleta, si Aimee, si Robin, si Bato, si Bongo. Makadigong, 5 lang sila. Dahil sa kahihiyan nga pang ginawa ni Chis, baka itong 5 lang din yung bumoto sa kanya. Yung iba mapunta na kay Tito Soto. Nakita mo yung ginagawa ni Tito Soto? Yung ginagawa ni Chis, dinidebunk niya. Kasi nga may plano din. May plano din maging Senate President ito si Tito Soto. Di ba? Ganun lang po yan. Kasi ganyan po talaga. Politika na nga, pinipolitika pa. Ganyan po kabulok ang sistema ng Pilipinas pagdating po sa public service. Pero matatawag pa bang public service yun? Parang hindi na ata, Diba? In the first place, Chis does not know how to do this job. He's just learning now. And by the way, ito yung first time niya kasi naging Senate President Talagang sirang-sira ng Senado, kaya gustong tanggalin na ang Senado at itira na lang ang Congress. Totoo yan, Okay.
So yun, no? So thank you mga kababayan. No? So kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito? No? So kayo po ba, naniniwala po ba kayo na posibleng bumaliktad na itong Escudero 11? Na posibleng yung pinapangalagaan nga pong boto ni Chis Escudero na posibleng gusto niya manalo bilang Senate President, baka malusaw na dahil dito sa ginawa niya kay Ian sa impeachment trial ni Sara. So pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay. So thank you mga kababayan. So yun, so inantok na po ako. So kita na ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.